Si Zhenhao Jiao o Jake ay isang 28-year-old na lalaki mula sa Tongguan, China. Ipinanganak siya noong February 20, 1997. Lumipat siya sa UK noong 2017 para mag-aral sa Belfast. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa UCL para sa PhD simula noong 2021. Sa buong kaso, madalas siyang ilarawan ng mga taga-usig at hukom bilang isang kaakit-akit at matalinong lalaki. Kilalang pabalik-balik si Jake mula sa China papuntang UK. Kapag may bakasyon sa eskwela ay umuwi siya ng China at bumabalik ulit sa UK para mag-aral. May mga sabi-sabi rin na galing siya sa isang mayamang pamilya o maginhawang pamumuhay. Mukhang maayos ang kalagayan ng mga magulang niya sa China, ngunit hindi malinaw kung ano talaga ang trabaho ng kanyang mga magulang. Pero kaya niyang bumili ng mamahaling damit, Rolex na relo at nagpagawa pa siya ng hair transplant. Nakatira rin siya sa isang mamahaling apartment sa South London na nagkakahalaga ng halos 4,000 euro o kulang-kulang 300,000 pesos kada buwan. Alam naman natin na kapag foreign exchange student ka o estudyanteng galing sa ibang bansa, sobrang mahal talaga ng gastos sa pag-aaral. Wala kang mga grant o tulong pinansyal kaya kailangan mong bayarang lahat. Hindi natin alam kung si Jake ang gumagastos sa lahat ng ito. Paano ka makakapag-aral at sabay bayaran ang napakamahal na upa? Pera pala ng mga magulang niya ang ikinabubuhay niya. Si Jake ay may online na pangalan at kilala siya bilang Paco sa internet. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng Paco, kung karakter ba yun sa Chinese anime o may kahulugan sa Chinese. Nakikipagkaibigan siya sa mga kapwa Chinese na estudyanteng nag-aaral din sa UK. Gumagamit siya ng app na tinatawag na WeChat na parang WhatsApp sa China. Little Red Book na parang TikTok pero Chinese version at iba't ibang dating apps. Inaanyayahan niya ang mga nakikilala niya na pumunta sa kanyang magarang apartment para uminom at mag-aral daw. Nagkaroon siya ng mga study session na may halong inuman. Pero ang mga tinatarget niya kadalasan ay mga babaeng Chinese na estudyante. Sa mga kabataang babae nakakaengganyo ang alok ni Jake at parang too good to be true. Alam naman natin na kapag mayaman ang isang lalaki, may magarang apartment at may suot na Rolex ay nakakaengganyo talaga. Sigurado ako na para sa kanila sa palabas na itsura, si Jake ay isang magandang oportunidad at isang good catch. Tuwing pumupunta ang mga babae sa apartment niya para sa mga study session, laging may kasamang inuman. Habang sila ay nag-aaral, ilalabas ni Jake ang vodka at sasabihin ng pabiro na, "O siya, kilalanin muna natin ang isa't isa. Inom-inom muna tayo habang nag-aaral o pagkatapos mag-aral." Sa simula pa lang nakahanap na ng mga pulis ng 10 biktima na pwedeng gamitin para kasuhan si Jake. At lahat sila ay nagsabi na sobrang daming inuman ang nangyayari tuwing nandun sila sa kanyang apartment. Malalaman natin ito kasi may mga nakatagong camera si Jake at kinukuhanan niya ng video ang lahat ng ito. Pinipilit ni Jake ang mga babae na uminom ng uminom hanggang sa malasing ng husto. Pero hindi lang basta lasing, may mas masama pa. May itinatago si Jake sa apartment niya ng mga gamot pampatulog na mas kilala din sa tawag na club drugs. Wala itong kulay at amoy, kaya kung ilagay ito sa inumin, hindi mo talaga mapapansin. Halimbawa kung ang babae pumunta sa banyo o abala sa cellphone niya at kung si Jake mismo naghahanda ng cocktail drink para sa kanila, pwede niyang ilagay ang droga sa inumin na hindi nila alam. At hindi magtatagal mawawala na sila ng malay nang hindi alam na nilagyan pala ng droga ang inumin nila. Dito na dadalhin ni Jake ang mga biktima sa kanyang kwarto at huhubaran sila. At alam na natin kung anong kasunod. At ang pinakarumaldumal sa lahat ay kinukuhanan niya ito ng video. May mga nakatagong camera at gamit ang cellphone niya sa iba't ibang paraan para makuha ang lahat ng anggulo. Naang kalaunan ay natuklasan ng mga pulis na may mahigit 1,600 hours na mga illegal na video na kuha ni Jake. Lahat ay ginawa ng walang pahintulot ng mga biktima. Sa video ay nagpapakita na mga babae walang malay habang ginagawa niya itong pagsamantalahan. Marami pang detalye na hindi pwedeng sabihin sa video na ito. Pero kung babasahin ang mga dokumento ng korte, makikita doon ang buong detalye ng nangyari. Ayon sa mga pulis, sa ilang video ay may mga biktima na nagigising habang nangyayari ang krimen. At madalas maririnig mo talaga ang mga babae na nagsasabing, "Huwag" o "Please, tama na." Kita sa video na malinaw silang tumatanggi. Sinasabi ng mga biktima kay Jake na, "Anong ginagawa mo?"
Tinatanggihan siya ng mga babae. Sinasabi kung gaano kasakit pero sa kasamaang palad, wala na silang lakas para itulak siya palayo. Sa isang video ay maririnig pa nga si Jake na sinasabi sa biktima na walang silbi ang paglaban mo sa akin. May isa pang biktima na narinig na tinatawag ang nanay niya habang litong-lito ito at hindi na alam ang nangyayari. At ang nakakagulat pa dahil hindi gumagamit ng proteksyon si Jake habang ginagawa ang mga iligal na bagay na ito. Si Jake sa panlabas na anyo ay napaka-perpekto. Ang lahat ay nasa kanya na, pera, talino at magandang imahe. Pero sa loob-loob niya isa siyang nakakadiring tao na may madilim at nakakasukang pantasya. Hindi man lang siya gumagamit ng proteksyon. Wala siyang pakialam sa kalagayan ng mga biktima. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang sarili at ang ego niya. Ayon sa mga pulis, may ebidensya na nagsimula ito noong 2019 pa. Pinaniniwalaan nilang ito ang taon kung kailan nagsimula ang lahat o ang una niyang biktima o baka mas dati pa. At ang pinakaunang ulat na natanggap ng mga pulis ay noong November 2023. Ibig sabihin halos 4 hanggang 5 taon na siyang gumagawa nito bago pa siya na-report. Ang nakakagulat pa dahil hindi lang sa UK niya ito ginagawa. Ginagawa rin niya ito sa China sa tuwing umuwi siya habang nag-aaral. Kaya siguradong mga pulis na marami pang ibang biktima sa China. Pero parang wala ring may naglakas ng loob para mag-report doon. Ipinapakita lang nito kung gaano karami mga biktima sa loob ng 4 na taon. Pero isang tao lang ang nagtangka magsalita. Naniniwala ang mga pulis na may mahigit kumulang 60 pang mga biktima si Jake na hindi kailanman lumantad. At kahit yung nag-iisang biktima na nag-report noong November 2023, binawi rin niya agad ang reklamo. Pero kalaunan naglabas siya ng saloobin online, kung saan ikinuwento niya kung gaano siya na-trauma at kung gaano kasama si Jake bilang tao. Sa huli ay nakausap ulit siya ng mga pulis at napapayag siyang ituloy ang kaso. Ipinapakita lang nito kung gaano kahirap para sa mga biktima na magsumbong sa mga ganitong pangyayari. At isang dahilan din siguro ay dahil mga Chinese students ang tinatarget ni Jake. Karamihan sa kanila ay hindi mamamayan ng UK at baka hindi rin ganap na marunong mag-English. O kahit marunong man sila, dahil hindi nila sariling bansa, mahirap pa rin magsumbong ng ganito klaseng mga pangyayari. Marahil ay pumapasok na rin ang guilt at yung tinatawag na victim mentality. Karamihan sa mga babae na kilala niya sa online at kusang pumunta sa apartment niya para sa study session at kasama na rin ang inuman. Kaya minsan iniisip nila na baka sila rin ang may kasalanan. Pero hindi nila binigyan ng pahintulot si Jake sa kung anong ginagawa sa kanila. Pero parang nagiging malabo ang linya para sa kanila. Minsan nakakaramdam sila ng guilt lalo na kung pinilit silang uminom pero umuo naman sila sa inuman. Tapos na blackout. Ngayon naiisip nila na baka pumayag ako habang lasing ako o hindi ko lang matandaan, pero ang totoo, hindi nila maalala ang bahaging yon. Kaya para sa mga biktima ang lahat ay magulo at nakakalito, kahit wala silang kasalanan sa nangyari. Nalilito sila dahil hindi sila sigurado kung pumayag nga ba sila o binigyan nila ng pahintulot si Jake na gawin ang mga bagay na yon o hindi. At naiisip nila na paano kung ipakulong siya, pero pumayag naman pala sila. Pero noong January 2024 sa wakas ay naaresto si Jake at nakuhanan pa ito ng video. What's your name, sir? Sung Hao. Pardon? Sung Hao. Sung Hao. And your surname? Yes, naman. Huh? And your surname? Family name, Zhou. Pardon? Zhou. Have you got any ID on you at all? Yeah. Yeah, can you show me your ID please, just so we can confirm who you are? That doesn't. Is there anybody else in? I saw it was done. Sorry? Say that again? I remember months. Okay, sir, I'm arresting you on suspicion of rape, okay? Because it is alleged that on the 14th of November last year, you have vaginally raped a female at this address, okay? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned something which you later rely on in court. Anything you do say may... Nang siniyasat ng mga pulis ang apartment ni Jake, nakita nilang iligal na droga na ginagamit niya para lagyan ng pampatulog ang mga inumin. Pero bukod pa ron, nakakita rin sila ng mga trophy, ibig sabihin mga gamit na itinabi niya mula sa bawat biktima.
May isang kahon na may pangalang tropeyo sa apartment niya kung saan ay itinago niya ang mga headband, medyas at alahas ng mga biktima na ginawa niya ng masama. Pati pa nga mga damit panloob ng mga babae ay tinangka rin niyang itago. Parang ito yung baliw at nakakasuklam niyang paraan para maramdaman na may kapangyarihan siya sa mga biktima na parang may kontrol pa rin siya sa kanila sa pamamagitan ng pagtatabi ng kanilang mga gamit. Para bang iniisip niya na akin to at ginawa ko to sa kanila. Sa video ng kanyang investigasyon ay maraming tao ang nagtaka dahil bakit siya ma-interpreter. Paano siya nakakapag-PhD o nakakapasok sa universidad sa UK kung kailangan pa pala niya ng translator sa mga ganitong usapan? 就其中包括8条里面，其中包括2条我们上一次跟你说过的那个强奸女孩子的录像。 They've said some of the things seized include 2 hard drives of over 2 terabytes each. 还有你还有什么2个 hard drive， 好像这些电子器械都在我们那里。 How many videos do you have? 你总共有多少条片呢？拍的？ No comments. How many victims are there? 有多少个受害人？ Noong tinanong ng mga pulis si Jake tungkol sa mga video, sinabi niyang nagro-roleplay lang daw sila at alam daw ng mga babae ang ginagawa nila. Pero sa bandang huli ay umamin din si Jake na kailangang mawala ng malay ang mga babae. Dahil yun daw ang parte ng madilim niyang pantasya na gusto niya talaga na walang malay ang biktima. Kinakailangan din ng mga pulis na suriin ang mahigit 9 million messages na pinadala ni Jake. Kasi nga, gaya ng nabanggit, naniniwala silang may mahigit 60 victims, kaya sobrang dami talagang mensahe. Nahanap ng mga pulis ang 24 na mga biktima pero alam nila na marami pang ibang biktima na hindi pa lumalantad. Ang iba kasi ay hindi nasa UK kundi nasa China. Noong March 5, 2025, kinasuhan siya ng 28 cases. Kasama rito ang 11 counts of rape, 1 count ng illegal detention, 3 counts ng possession of drugs with intent to distribute, 10 counts ng possession of extreme pornographic videos or images, at 3 counts of voyeurism. At noong June 19, 2025, sa wakas ay hinatulan si Jake sa Inner London Crown Court. Binigyan siya ng habang buhay na pagkakakulong pero may minimum na 24 years. Ibig sabihin pagkalipas ng 24 years, pwede na siyang mag-apply ng parol at kung nagpapakita siya ng mabuting asal, posible pa siyang makalaya. Nananawagan ang mga pulis sa iba pang biktima na lumantad. Yan lang ang paraan para maiharap ulit siya sa korte. At sana sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang makulong ng habang buhay at hindi lang 24 years. Kasi kung 24 years sa taong 2048 may posibilidad na lalaya na siya. Nasa edad 60s pa lang siya noon at baka ulitin lang niya ang kanyang ginawa. Sa mga kabataang babae at lalaki, kung may nakikilala kayo sa online o kahit sa hindi sa online, kapag para ang lahat ng sinasabi niya ay too good to be true, ay magduda na kayo. Lalo na kung pupunta kayo sa bahay ng isang taong hindi nyo naman kilala at pinipilit kayong uminom, hindi yun magandang sinyales. Kaya mag-ingat palagi.